na dumadagundong ang boses sa sobrang galit na halos ikanginig ng buo nitong katawan. Galit na galit ang kanyang pakiramdam. Kung ganon sa una pa lang, alam na ni Governor na kapatid nito ang drug lord. Kaya ba pinatulog na lamang nitong hustisya para sa sariling anak? Pinanood na lamang niya mga tauhan na gumagawa ng bagay na siya dapat ang gumagawa. Baka kasi tuluyan na niyang mapatay ang mga to kung siya ang magpapahirap. Dahil sa mga sandaling to nanginginig pa rin siya sa galit. Matapos maparusahan ng tatlo, isa-isa ring inihatid sa kanilang tahanan. Tulad ng una nilagyan din ng mga ito ng palatandaan sa likod at sa noo. Naging maugong ang balita sa nangyayaring pagsuko ng mga pinahihirapan ni Aaron. 6 nang nakakulong at 1 news ang sumalubong sa kanya pagpasok niya pa lamang sa kwarto nilang mag-asawa. Ito naman ay nakahigang nanonood, tila magsusungit na naman dahil nakakunot ang noo at salubong ang kilay. Tila nabaliktad ang sitwasyon ng dalawa. Ngayong buntis si Sean. Kung dati nasisigawan niya ito, ngayon siya ang sunod-sunuran sa lahat ng sabihin ng asawang buntis. Di naman siya makatutol dahil buntis to at bawal ang ma-stress or magdamdaman lang. Natuon ang atensyon niya sa telebisyon. 10 binata ang sabay-sabay na sumuko sa kapulisan ng Pangasinan dahil sa pagtangkadi umano ng mga ito sa dalagang si Aya. Hindi totoong pangalan. Mga kaibigan, 6 na po ang sumusukong mga negosyante sa parehong kaso. Nakapagtataka po na 10 taon pa ang lumipas, ngunit ngayon lamang lumalabas sa mga to dahil sa isang misteryosong tao. Nakapanayam namin isang binata na kinikilalang isa sa anak ni Congressman Tamayo na sila na mismo ang nagsuko sa kanilang sarili sa takot umano na sapitin ng mga tong sinapit ng 6 na negosyante. Sa palagay ko may pinaghuhugutan ng misteryosong lalaking to kung bakit nagagawa niyang palitawin ng mga suspect. Hindi malaman ng kapulisan kung sino nga ba itong tao na to. Pinatay kaagad ni Aaron ng TV upang di na marinig pa ng asawa ang iba pang sasabihin. May kinalaman ka na naman dito, no? Ani Shannon. Aba, anong malay ko sa mga yan? Di ba nga lagi mo akong kasama? Di na nga ako lumalayo sa tabi mo eh. Kaya ila ni Aaron. Pero ang totoo sinasabayan niya ng alos kapag tulog na to. Umamin ka nga sa akin. Ikaw yung misteryosong lalaki, hindi ba? Kilala na kita. Hindi naman ako magagalit eh. Bagkus magpapasalamat pa ako sa'yo. Iyakap ni Shannon sa Aaron na natulala. Di niya inaasahan na gano'n na magiging reaksyon ng kanyang asawa. Alam mo, dahil pinaparamdam mong mahalaga ako sa'yo, maya aminin ako. Mahal na po kita, Mr. Sungit. At kahit kinahasa mo ako, kahit pinikot mo ako at nakasal tayo nang di ko alam, still, I love you. At dahil mahal kita, hindi ko magawang magalit sa'yo. Ani Sean. Para namang nauupos sa kanila si Aaron. Noon lamang tila umurong ang kanyang dila. Hindi malaman ang sasabihin. Nanlalambot siya sa kilig. Nakakabading mang isipin pero kililig siya sa pag-aming iyon ng asawa. Agad niyang niyakap sa Shannon. Sinubsob ang mukha sa leeg nito. Please don't move. Gusto ko lang ma-feel ang mga sinabi mo. At ayoko makita mong mukha ko. Baka pagtawanan mo ko. I love you too, wifey. Talaga, mahal mo ko? Namimilog ang matang paninigurado ni Shannon. Tumango lang si Aaron at lalong siniksik ang mukha sa leeg ni Sean. Kinikilig naman si Shannon at tinaplos ang buhok nito. Aaron, may gusto akong kainin? Not now, please. Ani Aaron na tinigpitan pang lalong yakap sa asawa. Nagugutom nga ako eh. Kung ayaw mo ako nalang kukuha. Ani Sean sa kabiglang tumulong luha nito. Kung kanina ang saya-saya niya, ngayon naman, bigla siya nakaramdam ng lungkot. Pakiramdam niya ayaw siyang pagbigyan ni Aaron. Biglang napabangon sa Aaron nang maramdamang humihikbi ang asawa. God, baby, nagpapahinga lang ako saglit. Saka hindi pa ako nakaget over sa sinabi mo. Pupunta naman ako eh. Ani Aaron na biglang nag-alala. Huwag na kung ayaw mo. Di na ako nagugutom. I'm sorry, baby, okay? Bababa na ako. Ano bang gusto mo? Please, don't cry. Makakasama kay baby. Ani Aaron. Kung napipilitan ka lang, wag na lang. Napabuntong hininga na lamang si Aaron. Tsaka niyapos ng muli ang asawa. Sorry na, baby. Okay? Ano bang gusto mo? Paglalambing niya. Hotdog, egg, and milk. Fresh hotdog, fresh egg, and fresh milk? Sige, bibigay ko sa'yo. Ngayon na ba? Ani Aaron, tsaka hinalika ng asawa. Ang bastos mo.
Pagkain ng gusto ko, yung nakakabusog. Singhal ni Shannon. Natatawa na lang si Aaron na tumayo. Tsaka lumabas ang pintuan. Napangiti naman sa Shannon. Akalaan niyang mapapaamo niya ng ganun si Aaron. Well, nilulubos-lubos niya ng buntis dahil sigurado ito hindi na ito makakaangal. Mag-iisip na lamang siya ng ibang strategy kapag nakapanganak na siya kung papaano ulit siya makakapaglambing dito. Ang hirap kayang masigawan. Habang nasa kusina at nagluluto si Aaron ng pagkain ng asawa, lumapit si Yuan ng kasambahay na kinuha niya pa galing sa probinsya. Sir, ako na po ang magluluto niyan? No, it's okay. I can manage. Ani Aaron. Gusto sana niyang pumayag kaso baka sumunod na naman ng asawa at makitang ibang nagluluto. Baka umiyak na naman to. Okay, sir. Ani Yuan. Kakausapin po sana niya to ng matagal. Kaso nakita niya, nakakunot ang noon nito. Baka masigawan pa siya kapag nagpumilit siya kaya iniwan na lamang ama, amo sa pagluluto. Habang abala ito sa pagluluto, tumunog naman ang kanyang phone. Sumilip muna siya sa kwarto nilang mag-asawa bago yun sanagot. Yes, Major. Confirm. Nasa Palawan ang hinahanap mo. Nahihanda na rin ang chopper na sasakyan mo. Anito. Salamat, Major. Ani Aaron. Napaisip siya. Paano nga kaya niya may iwan ng asawa? Unless patutulugin niya naman ito. May gamot namang binigay ang kaibigan niya na hindi makakaapekto sa pinagbubuntis ng asawa. Napangiti siya. No choice. Huli na naman to at pag natapos ang problema nila, ibabakasyon nito sa kahit saan ito gustong pumunta. Nagtataka si Sean na pahimbing ang kanyang tulog. Sa dami ba naman ng kinain niya kagabi niluto ng asawa at pagod na rin marahil, inabot siyang hanggang hapon sa pagtulog. At ngayon naman may ready ng milk sa refrigerator na sadyang tinimpla ng asawa niya para iinumin niya pagkagising. Ngunit matapos itong inumin, inaantok na naman siya at doon na lang siya sa sofa nagtungo. Ngunit bago siya tangay ng antok, may pamilyar na boss siya narinig na kausap ni Yuhan. Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam eh. Asawa ko lang po ang naiwan dito kasama ko tsaka yung mga bodyguard dyan sa labas. Asawa? Bakit? Kailan pa siya nag-asawa? Sinong asawa? Tanong ng kausap ng kanilang katulong. Yun lang ang narinig niya hanggang sa tangay na siya ng antok. Masayang nakikipaglambingan ng kapatid ni Gov sa babaeng kasama nito sa harap mismo na maraming tao. Honey, ibili mo naman ako ng car? Sambit ng babae. Okay, honey. Pero bago yon, paligayahin mo muna ako. Sagot naman ng huli. Sure, honey. Halika na kung gusto mo mismong sa sasakyan mo pa eh. How's that? O diba exciting yon? Ikaw talaga. Pinag-iinit mo ako. Pero sige, game na game ako sa loob ng aking kotse. Tinted naman kaya hindi tayo makikita. Pagtayo nito at ng kasamang babae, biglang may bumunggo sa kanila. Gosh you, wag kang tatanga-tanga. Anito't biglang kinawelyohan ng lalaki na nakabunggo sa kanila. Sa lubong naman ang kilay ni Aaron na tinanggal lang ang kamay nito sa kanyang kwelyo. Abag gago ka. Anito't biglang umatake ng suntok. Ngunit nasano naman yon ni Aaron. Nanilisik ang mata ni Aaron habang hawak ang kamao ni Mr. Gomez, ang tiyo na asawa na siyang pinuno ng sindikato. If I were you, lady, I will leave right now. Bago ka pa maisama sa hukay nitong syota mo. Madaing sabi ni Aaron. Agad namang kumaripas ang takbong babae. Mga atake mula si Mr. Gomez ngunit napipilipit na ni Aaron ang kamay nito. Who are you? Tanong nitong namimilipit sa sakit dahil sa pagdiin ni Aaron sa braso nito habang lalo pang ipinapaikot. Mamaya makikilala mo kung sino ako. Ani Aaron, sabay pagtuhod nito sa hinaharap ng kausap. Kinaladkad ni Aaron pasakay sa van si Mr. Gomez. Umaaringking pa ito ng sakit ngunit hindi pinansin ni Aaron. Panay ang sulyap niya sa kanyang relo dahil nag-aalala siyang baka gising na naman ang asawa at sigurado baka magtaka na yon kung hindi siya makikita. Ilang sandali lamang at dumating na rin ang chopper na sasakyan nila patungong Manila. Sinulyapan niya ang katabing si Mr. Gomez na may busal sa bibig upang di makapag-ingay kung nanaisin niya. Maaari niya na itong ihulog sa chopper pero hindi dapat ganun kadaling parusa ang dapat ipataw. Dahil sa kumpirmasyon ng mga tauhan ni Aaron, naniniwala si Yuhan na kapatid nga nito ang amo kaya pinapapasok na nito sa loob ang bisita. Nanlaki naman ang mata ni Martin sa hindi inaasang babaeng makikita. Napangiti siya.
Mahal talaga siya ng kapatid at marahil susorpresahin siya nito kahit nandito ang babaeng pinakamamahal niya. Matagal niyang pinagmasdan ang mukha ni Shannon. Napangiti siya dahil lalo tong gumanda. Nanaba din to ng bahagya na naibigay naman sa katawan nito. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. Pinipigilan niya ang sarili na sa ilento ng halik. Sir, baka pumagising si Ate Shannon? Napalingon si Martin sa katulong at saka ngumiti. Don't worry, hindi siya magigising. Bubuhatin ko na siya patungo sa kwarto niya. Sa katabing room ni Kuya, di ba? Ani Martin at binuhat na nga sa Shannon upang idala sa kwarto. Alika, ipagbukas mo ko ng pinto? Utos pa nito. Bakas naman ang pagtataka sa mukha ng dalagang katulong dahil sa ikinikilos ng kapatid ng amo. Nasaan bang asawa ni Kuya? Akala ko ba nandito? Anito at saka tumapat sa pinto ng katabing kwarto ng kapatid at tinihintay na ipagbukas siya ng pinto ng katulong. Sir, dito po ang kwarto nila ate at sir, Aaron? Sabi nito at binuksan ang kwarto ng mga amo. Sorry, pakiulit? Ani Martin sa pag-aakalang na mali lamang nang narinig. Si Ate Shannon po, ang asawa ni Sir Aaron? Sagot ng dalaga at saka nagpatiuna na sa pagpasok sa kwarto ng mga amo upang ayusin ang kamang hinihigaan nito. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Bulyaw ni Martin sa dalaga matapos itong ibaba sa siyan sa kama. Dahil sa pagbulyaw ni Martin, nagulat sa Shania. Nagising ito. Babe, ang ingay mo naman. Ani Shannon habang nakapikit pa rin at umiiba ng posisyon. Anong ibig sabihin nito, Shan? Galit na sigaw ni Martin. Bigla namang nagising ang dugo ni Shan. Minulat ito ang mga mata at bumaling sa direksyon ng nagsalita. Martin, magaling ka na? Nauutal na tanong niya dahil bigla siyang kinabahan. Tumingin na masama si Martin kay Shan tsaka bumaling sa dalagang katulong. You, get out now? Ani Martin. At tinuro pa ang pinto na nakabukas. Mabilis namang lumabas ang katulong at halos mapatalon to sa gulat nang biglang isarado ng malakas ni Martin ang pinto. Agad bumaba ng chopper si Aaron nang makarating ang mga to sa kanilang secret base. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil bigla siyang kinakabahan. Akmang tatawag siya sa kandang kondo nang makitang biglang umilaw ang kanyang phone. Napakalot siya na makitang numero yon ng landline nila. Hello sir, umipuy na po kayo? Si ate po. Ano nangyari kay Shannon? Ani Aaron na biglang tinambol ang dibdib. Dumating po ang kapatid mo po, sir. Tapos po, kinulong niya sa kwarto niyo si ate. Nasa loob din po ang kapatid ninyo. Sir, naririnig ko po umiiyak si ate sa loob. Sumisigaw naman po yung kapatid ninyo. Sir, bilisan po ninyo, umuwi na po kayo. Nag-aalala po ako kay ate. Anito. Sabihin mo sa mga bodyguard ng ate mo, buksan ang pinto ng room ko at huwag kahayang masaktan siya. Dahil kung may mangyari sa kanya, lahat kayo mananagot sa akin. Singhal ni Aaron. Matapos makipag-usap sa telepono, agad nitong binilingan ng tauhan. Ibinili nito ang bihag nila at saka patakbong sumakay sa kotse. Gosh, Shannon, minahal kita. Mahal na mahal hanggang ngayon. Kaya nga ako bumaliktad sa'yo dahil hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Pero nitong malalaman ko, tang ina, asawa ka na ng kapatid ko. Ngayon sabihin mo ha? Paano kanya napapayag na pakasalan ka? Ha? Mas magaling ba siya ha? Ani Martin. Inawa ka na mahigpit sa braso ng dalaga. Hindi mo naiintindihan, Martin. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ani Shannon na umiiyak. Puta kayong dalawa. Kinago ninyo ko? Bakit kapatid ko pa, ha? Marami ka namang po pwedeng landiin. Bakit kapatid ko pa? Galit na tanong ni Martin. Hindi ko sinasadya, Martin. Patawarin mo ako. Patawarin? Patawarin ba ka mo? Malanti ka. Nasaan ang Leo mo na hindi mo siya magaling sa kama? Mas magaling ba ang kapatid mo? Bakit di mo ako subukan? Ani Martin, saka nagubad ng damit. Nilalaman to ng galit at sakit sa pagkabigo. Agad nitong sinunggaba ng halik sa Shannon. Martin, please, wag. Maawa ka. Ani Shannon na umiiyak. Maawa? Sa akin ba naawa kayo, ha? Ani Martin sabay hikla sa damit ni Shan. Wag, please. Buntis ako. Nanginig na awat niya. At ipinapanalangin na sana dumating na ang kanyang asawa na si Aaron. Wag, please. Buntis ako. Ani Shannon na pilit tinatakpan ng bahagi ng katawan na hindi na nababalutan ng telang hinablot si Martin. Di siya pinakinggan ni Martin hanggang panty na lang niyang natira. Tayong hagulgol na lamang ang nagawa ni Shannon. Bigla namang napatigil si Martin.
Shit! Dagli-dagli tong tumayo. What are those things on your body, where you get it from? Anito tila napapasong lumayo kay Sean. Agad namang kinuha ni Sean ng kumot at itinakip sa katawan. Bigla na naman siyang nanginig sa takot na hindi niya makontrol ang sarili, lalo pa nga't may nararamdaman na naman siyang kirot sa ibaba ng kanyang puson. Kinapa niyang pagitan ng kanyang mga hita. Nanlaki ang mga mata. No! Ang baby ko! Sambit ni Shannon. Kasabay ng pagkawala niya ng malay ay ang pagbukas ng pinto. Anong ginawa mo? Ani Aaron sa kapatid at agad nilapitan sa Shannon. Nanlaki ang mata niya na may makita itong dugo sa kamay ng asawa. Inalis niya ang kumot na nakatabing dito. Nanlaki ang mata niya na makitang dinudugo ito. Baby, wake up! Ani Aaron. Tinapik-tapik nito ang pisngi ng asawa. Biglang tumulong luha niya at mabilis pa sa 5:00. Binuhat niya itong nakabalot ang katawan sa kumot. Ihanda ninyong kotse. Dalian ninyo. All of you are useless. Ipanalangin ninyo na hindi mawawalang anak ko dahil lahat kayo mananagot. Madaling sabi ni Aaron na hindi na nilingon pa ang kapatid. Nang mahimasmasan si Martin, napahilama siya sa mukha. Sapo ng kanyang palad ng mukha niya at gusto niyang sumigaw. Ano tong nagawa ko? Ani niya sa sarili. Agad niyang inayos ang sarili at saka sumunod sa ospital na pinagdalhan ni Aaron sa asawa. Napaupo si Aaron sa bench. Nanlalambot ang kanyang tuhod. Kahit gaano pala siya katigas pagdating sa babaeng minamahal, bigla siyang lumalambot. Kuya? Ani Martin. Di sumasagot si Aaron. Masisisi mo ba ako kung nagawa ko yun, ha? Kuya, sa dinami namin tao, bakit ikaw pa naging asawa niya? Anong ginawa mo? Tinutukan mo ba ng baril para pakasalan ka? Tapos ngayon magkakaanak na pala kayo? Di na lang sana ako nabuhay. Ani Martin na napahilapos pa sa mukha. Sumunod ka sa akin at may sasabihin ako sa'yo. Seryosong sabi ni Aaron na biglang bumalik na naman ang kaseryosohan sa mukha. Sa chapel sila umabot. Walang kibong naupo si Martin nang maidala ka sa Amerika dahil para makarecover. Gumawa kagad ako ng hakbang upang maparusahan ang babaeng nanakit sa'yo. I love you that much kahit nakagawa ko ng bagay na pinagsisihan ko sa bandang huli. Ginahasa ko siya kasi akala ko yun ang parusang nababagay para sa kanya. I thought she was a whore. Then nang makuha ko siya, ilang beses akong napamura dahil birhen pa pala siya. Meron namang bahagi ng isip ko ang lubos na sisiyahan dahil akong nakauna. Ngunit ang umuusbong na damdamin ko sa kanya, pilit akong kinikitil dahil ang gusto ko lamang ay maparusahan siya. Ngunit nang makita kong katawan niya, daig ko pang sinuntok ng 1,000,000 beses. Inaalam ko kung saan at paano niya yung nakuha. Ani Aaron, at ikinuwento niyang lahat na nakaraan ni Shannon. Kaya pala, nangihinang sambit ni Martin. Ngayon tatanungin kita, kaya mo ba siyang ipagtanggol kung lahat na makakalaban mo mas matibay pa sa pader? Martin, una pa lang naging duwag ka na para sa kanya. Dahil kung totoong mahal mo siya, nung ipinagtatabuyan ka niya, sana kumapit ka lang. Sa tuwing hahawakan mo ba siya noon, naghihinala ka ba sa kinikilos niya? Hindi ka ba nagtataka na gano'n na lang siya kung magpalit ng nobyo? Hindi. Hindi mo iniisip dahil mas inuna mong sakit ng puso mo at natapak ang ego mo, kaya nga nagtangka ka magpakamatay. Kung hinukay mo lang sana ang buo niyang pagkatao. Sana kayo ngayon at walang ako na nakapagitan sa inyo. Sigurado rin akong hindi mo alam na hindi nga totoong anak ni Yaya si Shen, di ba? Nalaman mo lang dahil sinabi ko. Mahal kita at mahalaga ka sa akin, Martin. Lahat kaya kong gawin at ibigay para sa iyo pero hindi ang asawa ko. Ani Aaron. Di makasagot si Martin. Sa tanong ni Aaron, nakayukutong tumayo at umalis. Napabuntong hininga na lang si Aaron at taimtim na nanalangin. Diyos ko, alam kong wala akong karapatang humiling sa inyo dahil isa po akong makasalanan. Nilalagay kong batas sa aking mga kamay. Nagpapakumbaba po ako sa iyo, Diyos ko. Huwag mo naman pong kukuhanin ng maaga ang magiging anak namin. Marami na pong napagdaan ng sakit ang asawa ko at sana naman po huwag na pong madagdagan pa. Hayaan naman po ninyo siyang lumigaya kasama ko at ng magiging anak namin. Huwag po ninyo silang pababayaan. Naniniwala po ako sa inyo. Amen. Matapos magdasal ni Aaron, bumalik siya sa ER kung saan doon niya dinala ang asawa. Tamang-tama naman lumabas ang doktor. Mr. Magallanes, ligtas na po ang mag-ina ninyo. Ngunit mahinang kapit ng bata. Dahil sa nangyari, 60-40 na lamang pag-asa natin na makaligtas to.
Kung gusto ninyong mabuhay ang anak ninyo, mananatili ang asawa ninyo dito sa ospital hanggang mag7 buwan ang kanyang tiyan at maaari na natin siyang operahan. Bawal na siyang kumilos kaya't sa dapat nasa higaan lamang siya. No stress, no problem. At uulitin ko, bawal siyang gumamit ng lakas o mapuwersa, sabi ng doktor. Napatango naman si Aaron. Nilapitan siya ng staff na pinamili kung sang room nila idadalang asawa nito. Halos mabasag ni Martin lahat ng gamit sa sariling silid. Napagtanto niyang tama ang kapatid. Marahil nga di naging sapat ang pagmamahal niya para kay Sean. Dahil kung malalim talaga ang pagmamahal niya dito, imbes na magpakamatay ang ginawa niya, sana pala inalam muna niya kung sino ba talaga si Shannon. Aminado siyang mali siya. Ngayon naaalala niya na noong gabing may mangyari, sana sa kanilang dalawa. Damang-dama niya ang takot at panginginig ng katawan nito, ngunit pinagsawalang bahala niya. Ang laki mong tanga, Martin. Ani Martin sa sarili at nagbasag na naman ng bagay na nadampot. At ngayon maaari pang mawala ang dinadala nito dahil sa kanya. Napaupo siya sa sahig saka nilabas ang kanina pang gustong umalpas ng mga luha. Nangihinang minulat ni Shannon ang mga mata. Una nitong nakita si Aaron na nakadukdok sa tabi niya. Babe, kamusta ang baby ko? Agad namang napaupo ng tuwid si Aaron at tagaan-alalang tumingin sa asawa. Kamusta ang pakiramdam mo, babe? Yung tanong ko ang sagutin mo. Kamusta ang baby ko? Our baby is fine now, babe. I'm glad you're awake now. Sobrang takot ako, akala ko. Napatigil ang sasabihin ni Aaron nang marinig ang katok sa pinto. Come in. Sir, may bisita po si Ma'am Shan, sabi ng bodyguard. Di ba sinabi ko walang dalaw? Hindi maaaring tumanggap ng bisitang asawa ko. Masera ng kondisyon niya. Di talaga kayo sumusunod sa bilin ko? Sir, mapilit po eh. Damn! Babe, sisilipin ko lang ha. Sabi ng doktor bawal ang bisita kaya para kay baby. Gagawin natin lahat, okay ba yon? No visitors, less stress. Ani Aaron at tinilikan sa noong asawang napapaisip kung sinong maaaring dumalaw sa kanya.